Father's Day ngayon.
bilang mga Kristiyano, mahirap sumunod sa Panginoon sa mga pinag-utos niya at yung mga purpose niya. Pero tayo kung puso pa rin sumusunod sa akin. Sabi niya nga sa aking salita sa Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. Ang aking isipan ay hindi ko kaisipan. Ang inyong kapalaran ay hindi ang aking kapalaran. I remember sa book ni Noah, or sa character ni Noah, when God asked Noah to build an ark, Noah didn't hesitate to follow God's instruction. Kahit marami ng duda, madami naman isa ng masama. And it doesn't make sense na gumawa ng ark. Kasi wala namang ulan, wala namang bagyo. Pero si Noah, maganda ka ang isip ni Noah. Sumunod siya sa plano ng Panginoon at hindi siya humingi ng opinion sa mga tao sa Panginoon. Kaya mga kapatid, let's live here and surrender ang lahat ng ating mga futures, our plans sa ating Panginoon as we pray sa ating mga palalangin natin sa mga ating mga buhay. At lalo na yung mga pagsunod natin sa ating Panginoon through faith, walking by faith. At nilalagay tayo ng Panginoon sa langit na kung saan makikita natin ang tuloy na mga kasalanan. Kaya muli mga kapatid, let's prepare na ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay buhay, at lahat ng mga pangako niya ay masusunod sa tamang oras at sa tamang panahon. Kaya mga kapatid, taas po natin ang ating mga criteria for Lord's promises. God will bless all the works of my hand, and I will lend you the nation, but will borrow from none. The Lord will make me the head, and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised up against me. These many things I will enjoy, and the indication will come from the Lord. I will drive like a palm trees, grow strong like a cedar of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. This is the one who takes refuge in me. With long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in the presence forever. I am blessed every single blessing in the heavenly places in Christ Jesus. God, restore my health and heal my wounds by the stripes of Jesus Christ. I am healed. God will bless me with many good things, and I experience God's goodness in Jesus' name. Amen. Salamat Panginoon. Ay, huwag manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat Panginoon dahil ang iyong mga plano ay mas mataas kaysa sa aming pangunawa. Inaamin namin na may pagkakataon na hihirapan kami na sumunod, lalo na kapag hindi namin alam o nakikita o naiintindihan ang iyong mga purpose at direction para sa amin. Ngunit ngayon, Panginoon, tulad ni Noah, pinipili namin magtiwala sa iyo. Turuan mo kami lumakad sa divine alignment na sumunod ang may pananampalataya, maging obedient kahit mahirap at isuko sa iyo ang aming sarili, kagustuhan at understanding. Linisin mo ang aming mga puso sa anumang takot, pangamba at distractions na nalalayo sa iyong kalooban. At i-align mo ang aming mga desisyon at mga hangarin sa iyong perfectong plano. Panginoon, pagpalain mo rin ang bawat isa na narito sa iyong tahanan ngayon. Pagalingin mo ang mga nasasaktan, palakasin mo ang mga nanghihina at bigyan ng kapayapaan ng mga nabibigatan. Ipagkaloob mo ang provisyon sa mga nangangailangan. Naway maranasan ng bawat isa ang iyong pagmamahal, presensya at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord Jesus.
But before we sing this song, I just want to share with you. Sino po dito naalala yung commercial na sinasabi nila, baka kanino ka bumabangon? May sa kape. How many of you saw that commercial? Sabi nila, bumabangon ako para sa pamilya. Ako bumabangon ako kasi meron umaasa sa akin. Bumabangon ako para sa mga, even iba dahil sa mga purpose o yung mismong plano nila sa kanilang buhay. Pero ang nakikita ko doon is, tayo kaya bilang mananampalataya para tingin niyo tayo gagawa. What is our purpose in life? The sole very purpose, church, is to give worship, to give glory to the Lord. That's why you're doing good things. That's why ito ay nagbibigay ka ng oras magbasa ng salita ng Diyos, magpuri sa ating Panginoon sa because and even you give time praying to the Lord. You give time, ngayon oras na ito, you come here to the church, sama-sama tayo na magpupuri sa Panginoon to give reverence and give glory and worship unto the Lord. So as we sing this song, church, let us be reminded that Jesus is worthy. After all the things, yung mga bagay na ating naranasan in the past, na hindi pa natin nakilala ang Panginoon, it's a remembrance that God is good sa buhay ng Panginoon. So come on, church, let's continue to worship God.
ating Panginoon. Manatili tayo dahil tapang ang nangako sa atin. Manatili tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Manatili tayo dahil may buhay tayong pag-asa na siya muling babalik. At tayo may kaligtasan. Kaya mga kapatid, continue to encourage and build up one another. Kamustahin natin ang bawat isa at sabihin mo, manatili ka. Come on, church! Let's go na! divine align na talagang itinutuwid tayo ng ating Panginoon, itinatama ang ating mga landasin. Kaya tawagin na natin si Sister Maricel and Brother Eugene to encourage us naman in the area of giving.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya glory be to God sa pagpapalang hamon po sa ating lahat. And we thank the Lord for this wonderful day, no, na bigay sa ating Panginoon, upang tayo ay sumambuli sa ating Panginoon. Amen. At sa kapatiyan ng mga kapatid tayo ay lalo pang pagpapalain ng ating Panginoon. Amen ba yun, mga kapatid? Amen. Amen. It's so wonderful at pinapati rin natin ang ating mga fathers dito sa Jesus Community Church. With mataas ang mga kamay ng lahat ng mga fathers dito. Amen! Glory to God at salamat sa Panginoon sa inyong buhay, sa inyong sacrifices, at sa lahat ng inyong ginagawa para sa inyong pamilya. Din nga, no? Tomorrow is our prayer and fasting. Let's get ready to that, mga kapatid, sapagkat marami pang gano'n yung mga ganda ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Pwede natin palakpakan ang ating mga online viewers. They are watching in replay, mga kapatid. At meron tayo na nanonood in different countries all over the world. Medyo maraming hanggang umaabot ang gawain ito sa iba't ibang bansa. May nanonood sa atin sa Alaska. How are you there, Brother Reggie and Sis Pat? May nanonood din sa atin sa China. Ni Hao, kay Sis Really Quaresma. At may nanonood din sa Japan. Alam niyo ba yung sino? Papatayin natin sila. Lector Pesca, kaya Sis B, Sis B. Lacerda, and Brother Mike. And glory be to God. Meron din sa UAE. UAE, mga sa Saudi ito, mga kapatid, ha? Salamalaikum. Pinatay natin sila ng mapagpalang araw sa malamang ni Diyos. At nakakatawa, mga kapatid, dahil yung aking gawain, nakakamuwa sa mga kapatid natin ito, na patuloy na nagbibigay sa gawain dito sa church. At alam nila, kapuso nila, para saan ba yung gawain ito? Ito ay pagpapalaganap sa kaharian ng ating Panginoon. Pagpapalaganap po itong mga kapatid sa gawain. They are planting church. At papasalamat din tayo sa mga kapatid natin, sa ating mga pastor dito sa Jesus Community, sa Pastor Lawrence, sa Sibyl. Salamat din sa ating Reverend Joe at Bishop Ray. Na patuloy na ginagamit ng ating makapagyarihan ng Diyos. Kaya, each and every one of us pwedeng i-touch ng ating Panginoon. Each and every one of us pwedeng gamitin ng ating Panginoon para sa gawain ito. Handa ka na ba, kapatid, sa gawain ito? Amen? Yes, salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Praise God. At tayo ay nagpapaalalahanan na sa pagitan ko hatiin ang ating Panginoon sa pagbibigay. Ayan. So tuwing linggo po, ito po yung palagi natin pinapaalala sa bawat isa. Kasi po gusto ng Panginoon na maranasan natin lahat yung fullness of God's blessings, hindi lang ngayong taon, kundi sa araw-araw ng ating pamumuhay. Gusto niyo po ba yun, mga kapatid?
kapatid sa pananampalataya, o kaya sa trabaho, o kaya dito sa ating lipunan na ginagalawan. Kailangan meron tayong totoo. Katampatan means totoo ang iyong nararamdaman, totoo ang iyong puso, totoo ang iyong pag-iisip, totoo ka sa iyong mga sinasabi, at kayo din, totoo ka sa iyong mga ginagawa. Napaka-importante. Tinutulong sa atin ang ating Panginoon sa pagkakaroon ng katampatan. Kaya nga sa area ng pagbibigay, we are so glad na nandito kami muli upang ibigay o bahagi ang salita ng ating Panginoon in the area of giving. Kaya each and every one of us, mga kapatid, lahat po tayo dito, each and every one of us, tinutulong sa atin ang ating Panginoon na tayo ay maging tapat sa Kanya. Sa lahat sa ating mga kapangyarihan Diyos. At kung tayo ay nagiging tapat, it will follow, it will overflow. We will experience breakthroughs in our life, not only in this world, pero spiritually, tinuturuan din tayo ng ating Panginoon na paano pa tayo lalago. Dahil kung ang Panginoon natin ay tapat, mga kapatid, gusto rin ng ating Panginoon na tayo ay maging tapat sa Kanya. At maging sa pag-iikaw natin. Tama ba yun, sis? Amen yan, Brother Eugene. Alam niyo mga kapatid, God knows and see the desires of our hearts. Iba po kasi yung pagsunod ng tapat at buong puso di ba? Sino po dito yung nakakakilala kay Hannah or Hannah sa Bible? Pwede po magtaas ang kamay. Ayan, thank you Lord, marami. Isa rin po ito sa character sa Bible na gusto ko. Thank you Lord. Siya ay, sa mga hindi po nakakakilala kay Hannah, siya po ay isang bahog at labis na tinutukso dahil nga sa hindi siya magkaanak. Ayan. And dahil dito, taimtim siyang nanalangin at umiyak sa templo. At nangako, take note mga kapatid ha, siya ay nangako na kung bibigyan siya ng anak na lalaki, ito ay kanyang iaalay sa ating Panginoon. Hallelujah. At dahil doon, sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin at ibinigay nga niya si Samuel sa kanya. Thank you, Lord. Alam niyo, mga kapatid, hindi lang siya basta humingi sa ating Panginoon. Hindi lang siya basta nagdasal para sa kanyang sarili, kundi siya ay nangako rin. Siya ay nangako na iaalay niya ang kanyang pagiging anak na lalaki pag ito ay dininig ng ating Panginoon. And praise God, alam ng Panginoon yung desire ng puso ni Hannah that time. No? Kita niya na ito ay tapat. Kita niya na yung kanyang pangako ay kanyang tutuparin. At sinagot nga ng Panginoon ang kanyang panalangin at ibinigay nga niya si Samuel bilang kanyang anak. At dahil dito, may pangako si Hannah sa Panginoon, ito ay kanyang tinupad. No? At mababasa natin sa Samuel 2 verse 21, at sabi po doon, si Hannah ay pinagpala ni Yahweh at pagkalipas ng ilang taon, siya ay nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae. Praise the Lord. Imagine mga kapatid, sa isang tao, sa isang babaeng bahog, di ba? Napaka-imposible na mangyari na magkaroon pa siya ng 5 anak pagkatapos na magkaroon siya ng isang anak. Pero dahil sa Panginoon, ang Panginoon lang yung kayang makagawa ng mga imposibleng bagay. Kaya niyang gawin yung mga imposibleng bagay na pwede niyang, lahat ng ito ay pwede niyang ibigay. Only Jesus can do it. Thank you, Lord. At dahil hindi lang 1, 2, 3 anak yung binigay niya kundi pag nagpala ka ng Panginoon, nag-multiply yun, hindi addition. Kasi pag addition, di ba? Alin ang mas malaki kapatid? Addition or multiplication? Multiplication, thank you Lord. At ganoon magpala ang ating Panginoon. Once na tayo ay nakitaan niya na tayo ay naging tapat, ibibigay niya yun. Yung pagpapalang hinihiling natin sa Kanya, masigit pa yung kaya niyang ibigay. Amen. Ang pagkakating Diyos. Kaya po tayong pagpalain ng ating mga pangyarihan Diyos. Amen. Kaya tayong pagpalain ng mga pangyarihan Diyos kung tayo ay magtitiwala, kung tayo ay susunod sa kanyang mga salita. Mga kapatid, may gusto kong bahagi na word dito sa Kawikaan. Sa chapter 3 verse 9,
natin. Sabi po dito mga kapatid, Kawikaan, or Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aandon sa Kanya ng mga unang bunga ng inyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang inyong bodega at aapa ang inumin sa inyong mga sisidlan. Alam niyo, pag-usapan lang natin yung parangalan. May mga pinangaralan na tayo ng mga tao dito sa mundo. Meron, di ba? Presidente, paparangalan natin. Mga senators, paparangalan natin. Maging ang ating mga magulang, paparangalan natin. So, ibig sabihin, kapag pinaparangalan natin sila, mas higit sa lahat na pinaparangalan natin ang ating makapangyarihang Diyos. Kaya nga, we honor God. Ano ibig sabihin ng parangalan? I-honor natin ang Diyos sa ating mga kayamanan. What are the things that we have? What are the treasures that we have? Kung meron tayong mga trabaho, kumikita tayo, paparangalan natin ang ating Panginoon sa gawain ito. O paano natin mapaparangalan mga kapatid? Ibibigay natin yung kasampung bahagi para sa Diyos. At alam niyo yung mga kapatid, pag ginawa natin yun, pagpapalain din tayo ng ating Panginoon. Pararamihin pa yung mga pagpapala na kung ano ang ating pinapanalangin. Sabi natin sa salita niya, sa gayon, yung kamaling ay mag-uumapaw. Pag nag-uumapaw yan mga kapatid, ikaw, nagagamitin ng Diyos upang maging pagpapala ka sa mas marami ng tao. Gusto niyo yun? Maging pagpapala tayo sa maraming tao, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, matutulungan din natin sila. Kaya, dito kapatid may experience mo yung kapagyarihan ng Diyos. Kung tayo ay magpaparangal at magtitiwala sa Kanya. At alam niyo yung pag-iikapo, ito yung utos sa Malakay 3 verse 10. Ito yung deal sa atin ng ating Panginoon na kung tayo ay susunod sa Kanyang pinag-utos, mga kapatid dito, yung 10% na sinasabi sa Malakay 3:10, ito pa lang yung utos na ating susundin. Kapag nakasunod ka ron, nasunod mo na yung utos. Pero, kapag nagbigay ka pa, yung mga pledges, tutulong ka sa church, yung mga gawain, sa ating seeds, nagbibigay natin sa ating mga seeds, sa dito ka na nakakapagbigay, dito ka na nakakatulong sa gawain. Kaya napaka-importante na tayo bilang Kristiyano, tinuturuan tayo maging tapat ng ating Panginoon, tinuturuan tayo ng ating mga pangyarihan ng Diyos upang siya ay pag-alanak sa area ng pagbibigay. Kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo, kung naranasan niya na yung mga pagpapala ngayon, kapatid, hindi posible na maranasan din natin sa ating buhay kahit na mas nahihirapan pa tayo, kahit alam natin na minsan imposible yata ito, Lord. Pero pag nanampalataya, kung pinangagalan mo ang ating Diyos, sinunod mo siya sa kanyang mga utos dito, aapaw ang ating sisidlan. Hindi tayo matutuyuan. Di ba, sister? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, itas na po natin ang ating mga envelopes, no? Hallelujah. Panginoon, aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ang mataas na papuri ay sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na ang iyong mga pangako ay tapat at maasahan sa lahat ng oras at panahon. Panginoon, salamat po sa lahat ng pagpapala mo sa aming buhay. Salamat sa buhay, kalusugan, at walang hanggang pagmamahal. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang mapagbigay na puso. Laging ibalik sa iyo ang nararapat na walang pagkakalinlangan. Gamitin po ninyo kami bilang instrumento ng iyong kabutihan, pag-ibig at kapayapaan. Panginoon, i-bless mo rin po ang aming mga kamay. Salary increase, Panginoon, promotion, Lord God, sa mga nagtatrabaho, breakthrough, more sales, Panginoon, sa mga ahead, more bookings, Panginoon, close deal, Lord, sa mga nagtinegosyo, kapayapaan at pagmamahal.
sa iyo lahat.